Good morning. Ngayon naman pakikita ko ang pagluluto ko ng inihaw na talong. Ayan. Inaalis lang yung inihaw ko muna to sa air fry. Mas masarap kasi ang inihaw kaysa nilagang talong. Ayan, inihaw ko yung apat. Yung apat, hinati ko sa inalis ko yung nung buntot nito, mahaba kasi ito. Inalis ko yung buto, yung kalahati, isinahog ko sa pinakpit kahapon. Yung kalahati naman, niluto ko sa oyster sauce na may konting suka at konting asukal na pula. Ginisa ko sa bawang, sibuyas, kamatis. Sibuyas lang. Sarap, pula. Sibuyas na pula. Ngayon, kung may sipon kayo, pwede kayong mag-hot water vapor therapy na may iniwang sibuyas na malaki. Kahit na anong kulay, pwede yun. Basta may isang kutsarang asin. Pag magsusub kayo, may sipon. Minsan kasi yung mga alikabok, pag naglilinis at hindi kayo naka-face mask pumasok sa lungs nyo, kailangan talaga magsuob kayo. Dahil ang mikrobyo nasa alikabok. At hindi natin maaalis yun dahil nasa lupa na yun, nasa tubig baha. Lalo na ito namang itlog, 4 na piraso. Papatakan ko ng konting squid fish sauce. Pwede din kayong gumamit ng patis na galing sa galunggong. Kaya yung picture ng Magic Sarap, purot lang, patak-patak lang, ganito, 4. Mga ganyan lang. Ngayon, i-clip nyo nito bago nyo itabi. Saka ito, binabate. Kung meron kayo tinidor, kung meron naman kayong pangbati ng itlog, mas mainam, lalo na sa mga may edad, para hindi nagbabara sa mga daluyan ng ugat. Ito naman, minarinate ko. Yung nasa ilalim, muna ang ipiprito ko. Susunod na tong ulo. Yan. Binabad ko sa pine salt na may dinigdik na bawang, saka konting patak ng patis. Yan na muna ang ipiprito ko. Almusal at iinit yung mga natirang isda. Ito naman, munggo na may dahon ng ampalaya. Kaya iinit ko yan. Piprito ko to. Itong tilapia. Iinit din. Ngayon, nagpakulo ako ng tubig din Dito. Nagpakulo ako. Lalagay ko yung itlog pugo. Ito kasing itlog pugo. Ano yan? Nagugas muna ako kamay. Pinakuloan ko na yan. Gagamit kayo ng pot holder para hindi kayo mapaso. Paano ang madaling paglagay ng itlog pugo? Ilalagay nyo dyan. Kailangan kuluan tubig dahil galing yan sa mga puwit ng pugo o quail. Ilalagay nyo yan. Masarap at healthy snack and breakfast yan. Pero snack, luluto ko na lang kasi para isang harapan sa kusina. Tinatabi to para pagka meron kayong alagang pugo, meron kayong kadalasan kasi iniipon ko yung mga yan. Yan ang ginagamit kong panglinis ng mga kasangkapan. Mabilis. Ito naman sa rice cooker, mga magagaspang. Kaya kapag tapon kayo ng tapon, wala kayong nagagamit. Mga ganyan, mga useful yan. Kasi yung rice cooker, magaspang. Magaspang yung mga nakadikit na kanin. Kaya kung meron kayong gamit na ganito, napakabilis maglinis. Hindi naninipis yung ilalim ng rice cooker nyo. Ang paglilinis lang nito,
i-open na ganyan para maalis yung mga, minsan i-disinfect to sa Clorox na may detergent. Kahit yung mga lababo, nilinisin niya ng detergent. Kahit yung mga ito nilalagay sa compost. Ito naman, nililinisin niyang lababo ng pure Clorox saka may detergent. Disinfect. Ayun, saka ko na yan. Ano yun, dahil ko nagluluto. Ayan, tatakpan ko. Dito naman, meron akong okra. Ayan, paano nyo lilinisin yan yung mga basahang ginagamit? Ang paglilinis ng basahan, pag mag-uhugas kayo ng kamay, gagamit kayo yung nabibili sa Bath and Body Works. Pagka kayo maghuhugas ng kamay, tatapat nyo na yung basahan nyo. Para kung may gloves kayo, mag-gloves kayo para hindi mag-contaminate yung dumi ng basahan sa pagluluto. Kaya kailangan meron kayong gloves. And may gloves yan. Okay? Magluluto naman ako ng inihaw na talong na may itlog at seasoning. Ngayon, paglalagay naman ng mantika para makatipid kayo, yan, lalagay yan, isang takal, dito, takip, kasya na yan. Bibilingin nyo naman yung inihaw na talong na may itlog at magic sarap at konting patak ng patis. Kung meron kayong breadcrumbs, pwede din. Ngayon, pabalik tayo doon dahil kailangan to din eh. Nagluluto ako ng kanin. Ng rice. Ng kanin sa rice cooker. At mag-steam naman ako sa microwave ng tirang kanin. Nilalagay sa rep. Pag mainit ang weather, lalagay sa rep ang kanin. Pag maghingaw, pwede nga sa labas, hindi siya kagad nagpapanis. Huwag madalas magsisinangag. Siyempre, lalagay nyo ng asin yun, saka magic sarap. Kung merong namimigat sa inyo, may mga joint pain, saka breast man nasasalat kayo sa mga dibdib nyo, mga kababaihan, iinom kayo ng sabaw ng okra, yung para madulas yung mga nakabarang mga kung anong nakain yung mga sebo o sobrang preservative. Yan. Ngayon, ito hihiwain na to. Stable ko muna. At kaya ko nilagay yung dapat pala medyo malaki yung plato para hindi tumutulo at hindi nadudumihan itong aking pinagpapatungan. Yeah, medyo kulang pa siya sa pagkakaihaw kaya matigas, pero okay pagkakaihaw, eksakto. Sa air fryer or inihaw nyo, malambot to. Mahahaba kasi ang talong na nabibili dito sa Amerika kasi yung mga tapos ng agriculture may license sila para bumili ng pataba. May mga number kasi ang mga pataba. Hindi sapat lang yung mga organic fertilizer para lumaki yung mga ani. May nabibili talaga yung mga tapos lang ng agriculture ang may license. Yun ang sabi sa akin nung nakausap ko dahil nagtanong ako ba't naglalakihan. Pwede nyo rin itong lagyan ng ground black pepper saka breadcrumbs. Kaya lang okay na tong ganito, wala, para simple lang. Magre-ready na ako ng lalagyan ng talong para pagka naluto ito meron na. Ngayon, paano ba magluluto ng tirang kanin na maglalasang
magmumukhang bagong luto. Babasain nyo yung paper towel ng tubig. Malinis kailangan yung paper towel. Talagang kailangan ikalinisan. Dahil sira tong microwave dito, ang gagamitin ko yung maliit na microwave. Ba't nga nasisira ang mga microwave? Pagka hindi nalalagyan ng takip. Ano ba yung takip na nilalagay sa microwave? Ganito. Ito. Madali lang naman itong linisin. Gaganyanin nyo lang. Tapos kung meron kayo mga hindi kayo palatapon, mabibilis ang paglilinis nyo ng kasangkapan. Hindi kayo gagabihin saka huhugas ng plato. Ayun, ganun. Ngayon, ito pwedeng hindi nalagyan dahil meron namang wet paper towel. Ilalagay lang to dito. Bubuksan na ganun. Tapos mga 3 minutes. Yan, ganun. Ngayon, magluluto naman ako ng tortang talong. Hihinaan ko na tong pang merienda namin na itlog pugo. Kasi magkaiba ang pinirito, nilagang itlog, at scrambled egg. Kung hindi nyo pa kayo nakapag-subscribe, mababasa nyo sa mga subscription ko, nilalagay ko sa mga dati kong vlog, ano yung sustansyang nakukuha sa nilaga itlog, scrambled egg na kagaya nito, binating itlog ang scrambled, at piniritong itlog lang. Magkakaiba ang sustansya nun. Ngayon, hindi ko na uulitin kung pero yung mga nakapanood, alam na nila. Yung mga bago, kailangan mag-subscribe kayo para hindi nyo na may miss. Mga natutuhan ko yun noong nag-aral pa ako ng food and nutrition sa Fresno City College. Ngayon, kung gusto nyo mag-aral, mas advisable kasi mga high school. Yun, mga high school graduate. Pag college kasi, siyempre magtatrabaho na kayo habang nag-aaral. Kasi kung aral lang, wala kayong income. Wala kayong pagkukuhanan ng pagkakagastos nyo. Bibili libro, bayad sa tuition fee. Siyempre, ganun talaga. Nag-i-invest. Ngayon, lalagay ko na to isa-isa. Yan. Medyo gaganong yung mantika para makatipid. Yung mantika, lalagyan ko ng konting itlog. Dahil sasabay ko na rin ito. Ayan. Ayan. Ngayon, di ba na kung hindi nyo pa kayo nakapanood sa mga dati kong videos, marami kasing supot-supot dito. Ganyan. Gagamitan ko ng flexible silicone spatula. Ayan. Para masimot. Para eco-friendly. Parang tumutulong din kayo sa mga kalinisan sa lugar. Kung makarating kayo dito sana, makapasyal kayo, makikita nyo paano nila na-preserve ang kalinisan sa kapaligiran. Paano nila ginampanan ng mga builders saka yung mga namumuno dito na mapaganda yung lugar, gano'n. Ewan ko kung meron corruption or ano, pero sa nakikita ko sa ganda ng paligid na ilalagay nila yung talagang nauukol sa kapaligiran, kaya naaayos. Nakasakoy ang palad. Marami palang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Wala silang malasakit. Makikita nyo naman sa lugar nyo. Makita nyo rin kung paano kayo napaglilingkuran. Tapos ito, nililinis din para pag pandobol. Pag magdodouble kayo na sa gloves, sa pag-garden,
Pwede nyo rin pang magamit to hanggat hindi butas. Pipigain lang simula itaas, pababa. Tapos iyahang na sa labas. Tutuyo na yan. Ka-open na ganito. Lalagay nyo sa isang lalagyan. Ako, baka nasunog na. Pwede iwa-iwalayin. Parang pancake. One, two, three, go! Hindi ako expert eh. Pasensya na. Pero yung iba eksperto. Tapos iinit ko naman yung ibang ulam para makaminos. Malapit ng mga gastusin sa bagay. Pwede na isang kawali na lang para wala masyadong huhugasan. Mainam kasi pag naglalaga kayo ng itlog, sasabay na sa pagluluto sa almusal para may merienda na. May pandesal kayo, magpapandesal na lang para by occasion na lang ang pagkain ng cake para hindi tumataas ang cholesterol, hindi inaatake, hindi na high blood, hindi na maiwasan ng facial paralysis, pagkaparilisa. Ayan. Ng mga katawan. Kailangan kasi pagka kumakain may physical activities. Pagkakain, upo, tulog, hindi kumakalat yung inakain nyo sa buo yung katawan. Kaya minsan namamaga yung mga parte ng katawan nyo na kahit mag-exercise hindi naaalis kasi walang physical activities o walang ginagawa. Kailangan pagkakain may physical activities, may ginagawa. Ngayon, hanggang ko na to. Ito rin ang gagamitin ko. Ngayon, dahil ito malinis tong sandok na to, pwede niyang hindi nahugasan kasi dumaan na siya sa kulong tubig. Ngayon, kung may ipis sa labas, kagaya nito, hindi ko alam bakit madumi itong pwede nyo i-sterilize. Ganun. Bakit madumi nung nakalagay dyan? Yan. So, pwede ilagay siya ibabaw para hindi ma-overcook. Kasi huwag kang kakain ng itlog na sunog. Kokos ng cancer. Yan, sa in-study nila, siguro nung biopsy yung namatay, ang nakita sunog. Mga sunog, mahilig magluto ng inihaw na sunog. Mga ganon. Siyempre, malalaman yung mga doktor. Siniseminar yan, kwento sa akin ng kapinsang kong nurse dito sa Clovis, sikat na ospital sa California. Na, totoo na yan. Alam kasi pag nagpiprito, manukong ang kawali.
para kasi yan lapad walang malapad yung huhugasang takip. Ito medyo maliit, kaya clear. Kailangan bibili kayo ng clear ang para nakikita nyo kung nasusunog yung pinipirito nyo. Yan, luluto ko yung mga isda. Yung mga natira niyan, tanghalian namin sa hapunan. Kasi kadalasan tinapay na lang kami sa hapon.